Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga idol at mga kababayan. Ayan, nung nakaraan po ay yung third run po yung inihatid ko po sa inyo mga idol na result ng online survey nitong Archlight Facebook page. Ayan, na kung saan yung third run po ay mayroong tatlong tanong. Ayan, ngayon po ay fourth run yung ihahatid ko po sa inyong resulta mga idol na mayroon din pong mga tanong. Ayan, ito pong ihahatid ko sa inyo ay yung unang tanong dito po sa fourth run. Ayan, bahagi po siya ng fourth run. Na ang tanong nga po ay ito mga idol, pakinggan po ninyo. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mong makapagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde, at makakaliwang grupo sa lipunan? Ayan. At sa mga hindi po nakakaalam, ito pong Archlight Facebook page ay mayroon na pong almost 2 million followers sa kanilang Facebook page mga idol. Ayan. Ayan, babasahin ko sa inyo mga idol. Poll conducted on December 30. Ayan, ginawa po nila ito noong December 30, 2024 to January 2, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from. Archlight with its 1.9 million followers generated more than 250,000 and 435 votes from accumulated survey forms and recorded 2.1 million in total engagements mga idol. Ayan, ipinost po nila ito noong January 4. Noong January 4 lang mga idol. Ayan, balikan po natin yung tanong. Kung sino ang sa tingin nyo mga idol ang makapagsusulong ng mga batas para sa pagsugpo ng insurgency, mga rebelde, at makakaliwang grupo sa lipunan. Ayan, babasahin ko po sa inyo yung top 12 muna mga idol, top 12. Ito na mga idol, nangunguna po ito pong si Pastor Apollo Kibuloy na nakakuha po ng 79.7%. At ang pangalawa po ay ito pong si Senador Ronald Bato de la Rosa na nakakuha po ng 79.4%. At ang pangatlo po, ito pong nangunguna ngayon sa SWS, sa Pulse Asia Survey mga idol. Na kung hindi ako nagkakamali, nakuha niya po doon, ayan o, 58.1% yata yun. Doon sa Pulse Asia Survey na bagong inilabas nilang resulta. Ayan, ito pong pangatlo, si Christopher Bongo na nakakuha po ng 78.3%. At ang pang-apat po ay ito pong si Congressman Rodante Marcoleta na magaling na abogado. Ang nakuha po niya ay 78.1%. Ito pong si Congressman Rodante Marcoleta mga idol. At ang nasa panglima po ay ito pong si Attorney Jimmy Bundok na nakuha po niya ay 67.8% mga idol. At ang pang-anim po, ito pong si Dr. Willie Ong na sabi nga natin ay umatras na sa pagkakandidato bilang isang senador. Ito pong si Dr. Willie Ong. Ayan, pang-anim po siya. Ang nakuha po niya ay 67.2%. Ayan, sayang pasok sana siya dito sa top 12. Ayan, ang pang-pito po ay ito pong si attorney din mga idol. Yung dating tagapagsalita ni President Bongbong Marcos. Ito pong si Attorney Vic Rodriguez. Ang nakuha po niya na percent ay 67% mga idol. At ang pangwalo ay ito pong si Philip Salvador. Yung nakuha po niya ay 54.6%.
At ang pangsyam ay ito pong si Louis Chavit Singson na ang nakuha po niya ay 52.9%. Kaso nga lang mga idol, katulad po ni Dr. Willie Ong. Ayan, umatras na po itong si Chavit Singson sa pagkakandidato bilang isang senador. Ayan, sayang po mga idol, pasok din sana siya doon po sa top 12. Ayan, ang pang-10 po ay ito pong si Richard Mata na kung hindi ako nagkakamali ay doktor yata ito, si Dr. Richard Mata, na ang nakuha po niya ay 51%. Ayan, pang-10 po siya mga idol ha, si Dr. Mata. At ang pang-11 ay ito pong si JB Hinlo na mayroon pong nakuhang 43.2%. Ayan, ang totoo, makikita nyo po sa screen mga idol, ilalagay po natin dyan bilang katunayan na hindi tayo nagsisinungaling at hindi tayo masabihang fake news dito. Kasi marami hong nagko-comment dyan sa baba na fake news daw itong ating binabasa. Ayan, ilalagay na po natin dyan sa screen para makita nyo talaga mga idol kung yung mga porsyento na nakuha po nila. Ayan, yung pang 12 po o pang 12 ay ito pong si Raul Lambino na mayroon pong nakuhang 41.5%. Ayan mga idol. Yung mga binasa ko po ay pasok po sa pasok po sa top 12 yung mga naunang binasa ko. At kung mapapansin niyo mga idol, halos lahat po ng pasok sa top 12 ay mga pambato po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mas kilala yung kanilang partido bilang isang PDP laban mga idol. Napakalakas po talaga ng PDP laban sa mga mamamayang Pilipino. Ayan, itutuloy po natin hanggang sa top 24. Ayan, ang pang 13 po, ito pong magaling din na na host, TV host po. Ito pong si Wilfredo Willie Revillame, si Kuya Will. Ayan, may nakuha po siyang 21%. At ang nasa pang 14 po ay ito pong si Busita Bonifacio na mayroon pong nakuhang 14.7%. Ito pong si Busita Bonifacio. At ang pang 15 po ay ito pong si Panpiluping Lacson na mayroong nakuhang 12.5%. At ang pang 16 ay ito pong si Ariel Kerubin na mayroon pong nakuhang 10.1%. At ang pang 17 ay ito pong si Gregorio Gringo Hunasan na mayroon pong nakuhang 9.6% mga idol. At ito pong pang 18 ay isa ding Bicolano. Ito pong si Wilbert Lee na sa ngayon nga po ay umatras na din sa pagkakandidato bilang isang senador. Ayan, ang nakuha po niya ay 7% mga idol. 7% po yung nakuha nitong si Wilbert Lee. At ang pang 19, ito pong si Tito Soto. Ayan, kung di ako nagkakamali, ito po yung nasa alyansa, yung pambato po ng Administrasyong Marcos. Ito pong si Vicente Tito Soto, na host po ng Itbulaga. Ayan. Ang nakuha po niya ay 6.6%. At ito pong pang 20 ay si Bam Aquino na pambato po ng dating Vice President Leni Robredo na mas kilala yung kanilang ay mga pink lawan daw ang tawag ng iba. Ayan, ito pong si Bam Aquino ay mayroong nakuhang 5.4% mga idol. Ayan, pang 21 po, ito pong si kapatid ni Bongbong Marcos. Ito pong si Amy Marcos na mayroon pong nakuhang 5.2%. At ang pang 22, ito pong si pambansang kamao, si Manny Pacman Pacquiao na mayroon pong nakuhang 5.2% din. Ayan, pareho din po sila nitong si Amy Marcos, 5.2 din.
At ito pong pang 23, ito pong si Norberto Gonzales, mga idol. Ang nakuha po niya ay 4.8% mga idol. At ang pang 24 po mga idol ay ito pong si pang 24, ito pong si Tolpo Bienvenido o mas kilala bilang Bitag o Bin Tolpo. Kapatid po ito ni Rapi Tolpo at ni Erwin Tolpo. Ayun, ang nakuha po niyang porsyento ay 4% mga idol. Ito pong si Bin Tolpo. So kung mapapansin po ninyo mga idol, yung pambato ng administrasyong ni Bongbong Marcos ay nasa ano na po, nasa bandang dulo na. Ayan, nasa bandang dulo na po yung pambato ng alyansa o mga kandidato ng alyansa. At yung mga pambato din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nangunguna po. Pasok po sila doon sa tinatawag na top 12 mga idol. Ayan, nangangahulugan lamang po mga idol na napakalakas pa rin ng tiwala ng mamamayang Pilipino doon po sa mga Duterte. Ayan. So mga idol, hanggang dito na lang po muna yung ating paghatid ng resulta nitong Archlight Facebook page sa kanilang ginagawang online survey. Ayan, at abangan niyo po mga idol sa susunod nating vlog ay yung pangalawang tanong yung ibibigay ko po sa inyong resulta. Ayan, so maraming salamat po at ingat po tayong lahat mga idol.